O ito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, pagkatapos natin masit lahat mga boss nga pintuan, itong Prince door, nilagyan natin ng pako sa ilalim mga boss. I-fix natin ng temporary. Nilagyan natin ng pako para hindi siya gagalaw. Pagkatapos linisin natin sa harapan mga boss para daanan natin ng router. Maglasyo tayo sa ilalim. Kumbaga mga boss, maghukay tayo sa ilalim ng bit mga boss, yung T sa router, bit niya T ang gamit natin mga boss nga 1/8 para daanan natin sa bildo. Hindi naman tayo mahirapan sa paglinis dahil bago natin na-fix itong pintuan, nilagyan natin ng eskwala. Hindi tayo mahirapan. Ito yung solidor mga boss. Lahat ng solidor mga boss, kailangan natin nilagyan ng pako lahat. Para katulad nito, linisin natin para sa pag-router mga boss. Ito lang yung diskarte mga boss, dandahan lang sa pag-cleaner para walang gaspang, hindi mabibiyak yung kahoy. Dahil ito mga boss, ito na yung final nga pag-cleaner. Hindi ka na mag-cleaner sa harapan. Kaya kailangan ng padandahan sa pag-cleaner. Kumbaga mga boss, sure yung paghagod ng cleaner. Yung takbo niya kailangan ng dandahan. Ito na yung sinasabi natin mga boss nga kaya natin sa ilalim. Ito yung Prince door mga boss. Ang sa gitna din sa header mga boss, ang kapal niya, kumbaga ito mga boss, kung hindi ko nakalimutan, mga 9/16. Mas makapal siya sa 1/2. Yung frame niya mga boss at saka sa lower, ang finish ito mga boss 7/8. Kaya hindi parehong kapal yung sa header at sa gitna dahil dadaanan pa ito ng bildo. Katulad ito mga boss, idadaan natin sa taas. Iba yung sa solidor mga boss, katulad nito, parehong kapal, hindi katulad ng French door sa gitna din sa header, manipis lang dahil dadaanan pa yan ng bildo sa taas patungo sa baba. Kumbaga mga boss, buong bildo ang ipapasok. Dito yung bandihan din mga boss, yung solidor, dito natin ipapasok. Bago natin buuhin mga boss, mag-router muna tayo din sa gilid, para dito sa loob, para magliha muna tayo bago natin ipasok yung bandiha, buuhin yung final. Then mag-router muna tayo ng molding dito sa harapan. Ang kapal ng hukay nito mga boss sa Prince door mga boss, katulad nito mga boss, 1/8 lang yung hukay. Sa solidor, mga 1/4 or 3/16. Ito mga boss, tanggalin natin sa gitna at saka sa header. Yung pag-router din mga boss, ituloy natin. Yan ang daanan sa bildo. Dahil nakaharang yung gitna at saka header, kaya ituloy natin sa pag-router. Ito na mga boss, dito papasok yung bildo. Hindi naman siya
pag mapasok ng bildo mga boss, hindi naman ito balakid yung sa gitna at saka sa header katulad ito mga boss. Kikita nyo mga boss, dyan ipapasok yung bildo. Ito mga boss, ito yung tarugo, ito yung kumbaga ito yung pako niya. Tips ko lang sa mga iba mga boss, dapat yung mahaba pa yung kahoy, bilugin nyo. Tapos putulin niyang maliit, hindi yung maliit niya tapos bibilugin mo, mahirapan ka. Katulad nito mga boss, ang dami nang binibilog natin nga mahaba. Tapos putulin natin yan nga maiksi. Katulad nito sa gilid mga boss, sa maiglo. Yan ang binibilog natin nga kahoy. Ito lang yung diskarte. Kailangan bilog din. Kung bilog yung butas ng bit ng barinat, bilog din yung magawing pako. Yung iba nakikita ko mga boss, square yung gagawing pako niya kasi niya bilog yung barina. Dapat bilogin yung pako para mas maganda. Ito mga boss, ito na yung pagbubuo natin ng final. Unahin natin itong Prince door dahil pag matapos na tumabuo mga boss, maglagay pa tayo ng kahoy sa gitna. Yan ang diskarte. Kita nyo mga boss, mas manipis yung sa gitna at saka sa header. Yan, nakikita nyo merong hukay sa gilid. Diyan natin ipapasok yung bildo na 1/8. Gamitan natin ng bar clamp mga boss nga maliit. Tapos kung kailangan mong pukpukin, kailangan na meron ka ng kahoy para hindi yung ulo ng martilyo baka masisira yung frame. Ito mga boss, ginamitan natin ng eskwela. Nakita nyo, pag diskwalado na, butasan natin. Lagyan natin ng glue para madulas. Kailangan mga boss nga masikip yung pako natin na hindi yung parang diretso lang pag pukpukin, diretso lang, parang andali lang. Kailangan masikip. Sukatan natin ng steel tip dahil iskulado na yung sa baba. Ang sa itaas sukat na lang. Then dito sa gitna mga boss para matibay. Hindi na siya gagalaw. Darating man ang panahon sa katagalan, hindi na siya gagalaw at meron na siyang stopper sa gitna. Ilagyan na natin ng pako. Ito yung sinasabi natin mga boss, ito yung final na ilagay natin sa gitna. Lagyan natin ng guhit, tapos yung guhit mga boss ilagay natin ng mano-mano. Tapos ang paghukay nito mga boss, rotor lang para hindi siya mabibiak pag kung tigib nga mano-mano yung paghuhukay nito mga boss, na may subilidad siya mga boss nga mabibiak.
Yan, kapal ito sa header mga boss. Then ito sa gitna. Kung anong kapal niya, divide, hatiin sa dalawa. Yung kukuhanin, yung isa. Ang natira yung hinati. Tapos ang nilagay sa gitna, kuhanan ng kahati din para palamano. Yan, paghukay natin mga boss, hindi naman tayo mahirapan dahil meron tayong router. Gamitan natin ng street fit nga 1/2 para andali. Yan, pagkatapos ito mga boss, haguran na lang natin ng tigib dahil yung kinakain sa router hindi yan malinis mga boss sa magilid kaya hindi natin iabot dyan dahil mayroon pa tayong ilalagay ng kahoy tapos yung guhit natin nandyan lang, kailangan na fix para hindi tayo mahirapan sa pag router. Ito mga boss, hinalan ito yung pinaka critical nga gawin, kailangan nga fix siya mga boss. Walang distansya, walang biak at saka gawang paglagay mo, kailangan sigo-sigo sa Bisaya pa mga boss para hindi ka mahirapan sa pag-router. Pag mayroon siyang gawang mga boss, mga 116 or 332, pag router niyan mga boss, mabibiyak yung gilid niya, yung sa mga kanto. Kumbaga mga boss, kailangan ng fix katulad ng mga boss nya, lagyan natin ng guhit sa ilalim para kuhanan natin para label yung sa ilalim. Ito mga boss, step by step lang ang paggawa natin mga boss dahil ang gusto lang natin mga boss, kung sino man ang gustong matuto, makikita niya mga boss sa ating YouTube channel na paano gawin. Hindi din natin pinorward para gusto ko lang ipakita na ito yung diskarte. Kung meron pa kayong diskarte, mas okay. Pero ito na yung diskarte natin mga boss. Wala na akong idagdag nito. Ito yung proseso. Ito paano gawin. Kung sa iba, kung meron silang diskarte, mas maganda. Ang diskarte mo, sagod-hagod lang ng tigib para makinis. Ito na siya mga boss, plain sa ilalim. Tapos gamitan natin ng planer para fix na. Nya kulang ito mga boss, yung pamolding dito sa loob para maganda. Imbis ang gamitin natin mga boss nga planer pang rabbit para mapasok siya sa frame ng ating pintuan, yung solidor, ang ginagamit natin mga boss, bit ng router katulad ito mga boss, yung half round. Mas maganda siya mga boss pag ganitong style. Pangitignan yung planer ang gamit mga boss sa pag rabbit. Nakikita ko yan mga boss dahil matagal na tayong gumagawa ng ganito. Yung mga nauna natin mga boss, pangitignan mga boss dahil makita yung kinain ng grinder pag medyo malapad yung gawin natin ng bandiha. Ito yung paarko mga boss, kailangan lagyan natin ng guide
ang router. Hindi na siya straight nga guide mga boss. Kumbaga mga boss, meron na siyang bearing sa ilalim. Katulad nito mga boss. Mas maganda naman tignan mga boss pag hindi planer ang gamitin mo. Tignan nyo mga boss pag ma-fix na to, mas maganda. Then hindi ka na mahirapan sa pagliha sa gilid-gilid at saka mag-retouch. Dahil ito mga boss, sa ginagawa natin, maliit lang yung makikita sa gilid-gilid. Molding lang para lang siyang dinaanan ng blade ng router. Kaya basta maliit lang ang makikita, hindi katulad ng mga nauna natin. Mas tignan natin mga boss, sa tingin ninyo mga boss parang andali lang, pero yung control sa kamay mga boss at saka sa pulso mo kailangan ng dandahan at saka para hindi na masisira yung ating ginawa. Pagkatapos natin ma-router lahat mga boss, ito mga boss, i-grind muna natin yung sa likuran. Ang gaganda nito nga kahoy mga boss, tuyong tuyo. Hindi ka na mahirapan sa magpatuyo dahil ang tagal na to nga kahoy sa akin mga boss. Yung ginagamit natin nga pag-grind nito mga boss, meron tayong 60, tapos meron tayong 100. Nag-order tayo ng ng grinder suction cup mga boss. Itong ginagamit natin sa grinder, itong dilaw at saka itim. Ito yung bagong order natin. Dalawa yung order natin mga boss para lalagyan ng liha ng 60 at saka 100. Kumbaga dalawang pasada sa pag-grind mga boss para hindi makikita yung gaspang ng grinder at saka yung lalim ng pag-planer. Tulad ng sinasabi natin mga boss, pag ganito na mga boss ng final, kailangan dandahan na sa pag-planer para hindi siya walang lalim at saka walang biyak. Ito yung sinasabi natin mga boss, kailangan i-router muna natin yung ating mga pintuan dito sa loob bago natin buuhin. Dahil buuhin mo bago ka mag-router, aabot na yung bit ng router. Pangit siya, hindi masisira na yung kumbaga hindi kakayanin. Ito yung diskarte para hindi tayo mahirapan. Kailangan mag-router muna natin sa molding bago natin buuhin. Ito yung sinasabi natin mga boss nga para lang siyang dinaanan ng router, maliit lang yung tulad nito mga boss. Kita nyo mga boss, yung bandiha niya maliit lang para lang siyang dinaanan ng bit ng router. Ito mga boss, ginamitan natin ng bar clamp na maliit, tapos eskwala. Yan lang pong diskarte mga boss para eskwalado yung pintuan mo at saka hindi tabingi. Dahil ito yung mga critical na gawin sa mga furniture, mga pintuan, tapos yung mga sukat. Ito yung pako mga boss, ito yung tarugo. Kailangan na masikip jud mga boss dahil parang hindi na siya gagalaw.
Ito mga boss, kita nyo mga boss, maganda na tignan. Dito na naman tayo sa likuran mga boss. Pagkatapos malinis yung harapan, gamitan natin ng granel mga boss. Para dyan na tayo, ito na yung final sa kapal mga boss ng pintuan sa lahat. 7-8 to mga boss. Plinira natin. Ito yung sinasabi din natin, dalawang side wrap, hindi pa pininis. Dalawang side lang yung finish para daanan natin ng eskwela. Tapos ito na yung ating product mga boss nga. Tapos abangan ito mga boss pag pintura natin. Then pag fix muna natin, i-fix muna natin bago magpintura. Then i-router din yung gilid mga boss. Follow, like, and share lang mga boss ating Daily Works mga boss, at subscribe my YouTube channel para tuloy-tuloy yung ating pag-post mga boss. Then sa mga baguhan, meron silang makikita sa paano gawin ng katulad nito mga boss, ng solidor sa ating hanging cabinet.